Kung ikaw ay nangangalakal, dapat magsuot ka ng sweatshirt. Yung dito yung dapat hanggang dito. Protection yun para sa lamok, sa mga dumi, at sa kung anong anik-anik pa na pwedeng kumagat sa yung mga langgam dyan. Sa mga pasneya na pwedeng kumagat sa iyo. Kaya sa paglalagay ng mga kalakal, yung very very common talaga dito sa Batangas ay ang bangkulong tricycle. Hindi siya tricycle, no? Pero para rin siya tricycle kasi tatlo yung kulong niya. So tinatawag itong bangkulong. And of course, kung ikaw ay mangangalakal, dapat may ganito ka. Ibig sabihin na pangangalakal is nangangalakal na ako. Hindi ganun yun. Baka kasi makita nyo ako sa daan o makita nyo ako na may hawak-hawak na cellophane ng basurahan. Hindi. Ang rule ko po dito ay isang receiver. Tagatanggap ng mga kalakal kung ito ba ay goods or bad. At ang ibig sabihin ng junk shop is good afternoon mga ka-junkie, magandang hapon sa ating lahat. Happy New Year sa lahat ng mga Peter dyan. Magbago na kayo dahil good vibes tayo ngayon 2026 dahil malapit na magunaw ang mundo. Sa totoo lang, sa sobrang init, sa sobrang lamig, din natin alam kung ano ang nangyayari sa Mother Earth. So as of now is January 2026. This is my first video of this year. And katulad ng sabi ko is magbabago na nga ako ng content. Yung mga anik-anik ko dati sa past content ko, saka na natin balikan yun. As of now is gusto ko lang magbigay ng live update sa mga nangyayari sa buhay ko. Sa pagbabalik ko sa Pilipinas, kung ano ang nangyayari sa akin, kung saan ako nagtatrabaho, saan ako nakatira. And ngayon kung curious kayo is huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. This is Gray Bonnet and welcome to Junk Shop Life. So I was saying is nagtatrabaho ako ngayon sa Padre Garcia, Batangas, isang pinakamalaking junk shop dito sa Batangas sa pag-aari ni Cafe Limon Di Magpantay. And hindi lang yun junk shop, ang sakop ng business niya is meron din siyang gasolinahan at grocery. Ngayon lang is nandun ako na destino sa junk shop bilang isang receiver at dito nga sa branch ng Padre Garcia ako nagtatrabaho. Going back is nahirapan talaga akong sa pag-a-apply kasi hindi naman pala talaga madali mag-apply ng trabaho. Akala ko mapapabilis dahil alam mo na medyo may pinag-aralan tayo, Char. Akala ko madali maghanap ng trabaho and yun pala nahirapan ako and baka destiny na siguro bakit nakapunta ako dito kasi for me talaga is hindi ko ini-expect sa sarili ko na makakapagtrabaho ako sa junk shop. Never ever in my wildest dreams talaga na mapupunta ako sa ganitong sektor ng trabaho. And marami rin akong natutunan ngayon nandito na ako sa junk shop. Sa short period of time is marami talaga akong natutunan. Isa sa mga natutunan ko is sa basura ay may pera. Kaya kung ikaw ay may basura dyan, huwag mong basta-basta ito itatapon dahil maaari mo itong pagkakakitaan. Hindi lang ito basta basura lang. At isa rin sa mga napansin ko dito sa Padre Garcia or all around Batangas is hanap buhay nila dito ay pangangalakal. Yun, lahat na nakikita ko is pangangalakal. Masyadong malakas dito ang pangangalakal. Whereas in Mindanao and Visayas is yung mga kalakal pa nila dito, yung mga bilido ng mga kalakal is mura lang. Dito talaga is matataas ang presyo. Bago tayo mag-umpisa is pag-usapan na natin muna ang salitang junk shop. Ano nga ba ang junk shop? Guys, no, ang junk shop is yung mga second hand na mga gamit o yung mga sira-sirang gamit. Yung mga akala mo basura na is hindi mo alam na pagkakakitaan pala. Yung mga tinatawag na recycle. Kami yung bumibili dito, ang Limon Magpantay Junk Shop. Katulad na sinabi ko kanina, never ever cross in my mind na magtatrabaho ako sa katulad ng ganitong kumpanya. Akala ko magsisettle na talaga ako pero ang hirap pag wala kang trabaho. And thankfully is natanggap nga ako dito sa Limon Magpantay Junk Shop nung unang sabak ko dito sa Batangas. Anong pagpunta ko dito is usually talaga majority sa ikita ko is trabaho dito ay pangangalakal. Doon ko na-realize pala sa bahay na kapag may sira ka is hindi mo dapat tinatapon dahil katulad nga ng sabi ko is pinaka-main talaga dito na slogan na masasabi kong slogan sa junk shop life is sa basura may pera. Yun. Katulad ng cans, hindi mo pala dapat kaya nga may mga bagay na sinasabi na recycle me. So kami, bago kayo na-recycle is dadaan muna yun sa amin. Kami yung bumibili ng mga kalakal. Hindi ibig sabihin na pangangalakal is nangangalakal na ako. Hindi ganun yun. Baka kasi makita nyo ako sa daan o makita nyo ako na may hawak-hawak na cellophane ng basurahan. Hindi. Ang rule ko po dito ay isang receiver. Tagatanggap ng mga kalakal kung ito ba ay goods or bad. At
At ang ibig sabihin ng junk shop is mga bagay na sira-sira na, yung hindi na pwedeng kumpunihin, yung tinatapon na, katulad ng television, TV, aircon, computer, kahit ano pa yan. Basta sira na, hindi na pwede kumpunihin, pwede nyo yung baklasin. And then may makikita kayong mga products dyan, mga kalakal dyan na mapagkakakitaan. Huwag nyong itapon dahil sa basura may pera. And of course, kung ikaw ay mga ngalakal, dapat meron kang tricycle na bangkulong. Pinapapansin ko dito, no, yung mga bangkulong talaga, yung ginagamit nila sa paglalagay ng mga kalakal. Yung very, very common talaga dito sa Batangas ay ang bangkulong tricycle. Hindi siya tricycle, no? Pero para rin siya tricycle kasi tatlo yung kulong niya. So, tinatawag itong bangkulong. And of course, kung ikaw ay mga ngalakal, dapat may ganito ka. Magnet. Para naman kami dito sa mga tanggapan ng kalakal ay hindi kami masyadong napapagod. De, joke lang. Depende lang yun sa'yo kung kaya mong mag-provide ng magnet. Wala namang problema yun eh. Basta matatanggapin mo ulit yung kalakal pag ibinalik ko na sa'yo. And yun lang. Yun ang pinakamalagang PPE sa pangalakal o sa pangalakal business o sa junk shop business.